Isipin mo ang isang kwento na nagsimula mahigit 2,000 taon na ang nakalipas kasama ang isang maliit na pangkat ng mga tagasunod ng isang lalaking gumawa ng mga himala, nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at ipinako sa krus sa isang burol sa Jerusalem. Tila imposible, ngunit ang pangyayaring iyon ang naging simula ng isang pananampalatayang kumalat sa lahat ng sulok ng mundo at malalim na binago ang sibilisasyong pantao. Ito ang kwento ng Kristyanismo, isang paglalakbay na sumasaklaw sa mga siglo ng pag-uusig, tagumpay, pagkakabahabahagi at muling pagbabagong buhay. Tayo ay magsisiyasat ng malinaw mula sa mga unang Kristiyano na nagtatago sa mga katakumba ng Roma hanggang sa paglago ng mga malalaking katedral, ang reformang yumanig sa simbahan at ang mga makabagong kilusan na patuloy na humuhubog sa pananampalataya. Ang kasaysayan ng Kristyanismo ay nagsisimula sa kamanghamanghang buhay ni Hesukristo, isang personalidad na ipinanganak sa Belem sa gitna ng pananakop ng mga Romano sa Judea mga 2,000 taon na ang nakararaan. Ang kanyang kapanganakan ay inihayag ng mga anghel at nababalot ng misteryo. Ngunit ito ay sa panahon ng kanyang ministeryo na nagsimula sa edad na 30 na hinamon niya ang pangunawa ng lahat ng mga tao noong kanyang panahon sa pamamagitan ng mga aral na nagtuturo ng walang kondisyong pag-ibig, pagpapatawad at isang kaharian ng Diyos na hindi mula sa mundong ito. Para sa misyong ito, personal na pinili at tinawag ni Jesus ang 12 tao upang sumama sa kanya, na kalaunan ay naging kanyang mga apostol, sina Simon Pedro, Andres, Santiago, anak ni Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomeo, Tomas, Mateo, Santiago, anak ni Alfeo, Tadeo, tinatawag ding Judas, anak ni Santiago, Simon ang Zelote at Judas Iscariotes. Hindi lamang sila tumulong sa kanya sa misyong ito at sa kanyang paglalakbay, kundi natutunan din nila ng malapitan ang lahat ng kanyang mga aral upang sa gayon, balang araw, maipasa nila sa mas maraming tao ang mensahe ng kaligtasan. Ngunit huwag mong isipin na ito ay naging madali. Madalas, hindi nila naiintindihan at sila'y naliligaw ng landas, tulad ni Tomas na nagtanong, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Ngunit kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, alam nila na ang lahat ng ito ay may mas mataas na layunin. Naglakad si Jesus sa mga nayon at lungsod, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo at maging nagpapabangon ng mga patay. Sinundan siya ng maraming tao na akit ng mga salitang nagbibigay buhay na lumalabas sa kanyang bibig at ng mga himalang kanyang ginagawa. Gayunpaman, para sa maraming pinunong relihiyoso at mga autoridad ng mga Romano, ang kanyang mensahe ay itinuturing na subversibo. At sa gayon, matapos ang 3 taon ng ministeryo, si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas Iscariotes, isa sa kanyang mga alagad, ipinagkaloob sa mga pinunong relihiyoso at hinatulan ng kamatayan sa krus, ang pinakamalupit at kahiyahiyang paraan ng pagbitay ng mga Romano. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. 3 araw matapos ang kanyang kamatayan, ang libingan ay natagpuang walang laman. Si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita sa kanyang mga alagad, at pinatibay ang pananampalatayang magbabago sa takbo ng kasaysayan. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, naganap ang araw ng Pentecostes, isang mahalagang sandali kung saan bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol. Binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad upang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. Mula noon, ang mga apostol, mga kalalakihan at kababaihan na nakasaksi sa mga himala at nakarinig sa mga aral ni Jesus ay nagsimulang ipahayag ang mensahe na siya ang ipinangakong Mesyas. Ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa kanila ay nagbigay sa kanila ng tapang upang mangaral ng may lakas ng loob at gumawa ng mga himala sa pangalan ni Kristo. Gaya ng pagtitiwala ni Jesus kay Pedro sa pamumuno ng simbahan,
Siya at ang iba pang mga apostol ay nagsimulang mag-organisa ng unang komunidad ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Ang unang simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pagtitipon, kundi isang espasyo ng malalim na pakikisalamuha kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng kanilang mga ari-arian at namumuhay ayon sa mga prinsipyong itinuro ni Jesus. Gayunpaman, ang pananampalatayang ito ay mabilis na nakaranas ng pagtutol. Tiningnan ng parehong mga Hudyo at mga Romano ang Kristyanismo ng may pagdududa. Para sa mga Hudyo, isa itong erehiya na nagbabaluktot sa batas ni Moses. Para naman sa mga Romano, isang banta ito sa pagsamba sa emperador. Nagsimula ang mga pag-uusig. Si Esteban ang naging unang martir na pinagbabato hanggang sa mamatay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Si Pablo ng Tarso na sa una ay tagapag-usig ng mga Kristiyano ay nagkaroon ng makapangyarihang pagkikita kay Jesus na muling nabuhay at naging isa sa pinakamalalakas na tagapagtanggol ng bagong pananampalataya. Ipinapakalat ang mensaheng Kristiyano sa buong Imperyong Romano. Ngunit sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, marami sa mga apostol at tagasunod ni Jesus ang nakaranas ng pagkakulong, pagkamatay at mga hindi maisip na anyo ng pagkamartir. At dahil dito, ang pagpasok ng Kristyanismo sa malawak at komplikadong imperyo ng Roma ay puno ng pagsubok. Sa unang 3 siglo, ang mga Kristiyano ay namuhay sa patuloy na banta ng pag-uusig. Ang pagiging Kristiyano noon ay nangangahulugang ilagay ang sariling buhay sa panganib dahil ang pananampalatayang kanilang ipinahayag ay humahamon sa mga pangunahing halaga ng imperyo. Para sa mga Romano, ang katapatan sa emperador at ang paggalang sa mga tradisyonal na Diyos ay mahalaga para sa katatagan at pagkakaisa ng imperyo. Kapag tumanggi ang mga Kristiyano na maghandog ng mga sakripisyo sa mga Diyos o ipahayag ang emperador bilang Panginoon, ito ay itinuturing na pagtataksil. Ang mga pag-uusig ay dumating sa mga alon. May mga panahon ng bahagyang kapayapaan at mga yugto ng matinding karahasan. Isa sa mga pinakamasamang panahon para sa mga Kristiyano ay sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Nero, na inakusahan sila na nagsimula ng malaking sunog sa Roma at ginamit sila bilang mga kambing na may kasalanan o mga pinagbibintangan. Sa ilalim ng pamamahala ni Nero, maraming mga Kristiyano ang naging martir sa mga pampublikong palabas, ipinakain sa mga mababangis na hayop o ginawang mga buhay na sulo upang magbigay liwanag sa mga gabi ng Roma. Ang mga martir na ito ay naging mga simbolo ng paglaban at pananampalataya na nagsilbing inspirasyon sa iba pang mga Kristiyano na magpatuloy sa kabila ng pag-uusig. Kahit na may mga panganib, ang pananampalatayang Kristiyano ay patuloy na lumaganap. Ang katatagan ng mga Kristiyano sa harap ng pag-uusig ay nagbigay ng pagkamangha at paghanga sa maraming tao dahil kahit sa harap ng kamatayan, nananatili silang matatag sa kanilang pag-asa at pagmamahal kay Jesus. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga paghihirap noong panahong iyon, hinarap ng Kristyanismo ang hamon ng pagpapanatili at pagpapasa ng mga turo ni Jesus sa isang kontekstong nagiging mas iba-iba ang mga interpretasyon. Ang panahong ito ay kilala bilang panahon ng mga ama ng simbahan o ang mga Padres Apostolicos, na siyang mga unang leader ng iglesia matapos ang mga apostol. Ang mga Padres Apostolicos tulad ni Clemente ng Roma, Ignacio ng Antioquia at Policarpo ng Esmirna ay may mahalagang papel sa paghubog ng doktrina Kristiyano at sa pagkonsolida ng mga kaugalian at turo na humubog sa pag-unlad ng pananampalataya. Ang mga lider na ito ay itinuturing na mga direktang disipulo ng mga apostol, kaya't ang kanilang mga sinulat at mga turo ay lubos na iginagalang. At oo, lahat ng ito ay naganap habang sila'y inuusig at tinutugis pa rin ng Roma. Sapagkat ang simbahang unang panahon ay nangangailangan ng mga lider upang magpatuloy, mag-organisa at magpatuloy sa ebanghelisasyon.
Sila ay nagtrabaho upang mapanatili ang pagkakaisa ng doktrina at labanan ang mga maling turo tulad ng Gnostisismo na tinatanggihan ang ganap na pagkatao ni Kristo at nagdadala ng mga aral na hindi tugma sa Ebanghelyo. Si Ignacio halimbawa ay isang masugid na tagapagtanggol ng ganap na pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo na binigyang diin na si Jesus ay hindi lamang isang anyo o imahen, kundi isang tunay na realidad na nagdusa at namatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang paghubog ng doktrina Kristiyano sa panahong ito ay kasama ang pagbuo ng mga kredo tulad ng kredo ng mga apostol na nagsilbing buod ng mga pangunahing paniniwala at nagtakda ng pagkakaiba ng ortodoksiya Kristiyano sa mga maling aral. Ang paglaban sa Gnostisismo at Docetismo, ang paniniwala na si Jesus ay mukhang tao lamang, ay mahalaga. Dahil ito ay banta sa tamang pagkaunawa sa pag-aalay ni Kristo para sa kaligtasan. Ang pagbibigay diin sa tradisyong apostoliko o ang pagpapatuloy ng mga aral na tuwirang ipinasa ng mga apostol sa mga lider ng simbahan ay mahalaga upang pagtibayin ang lehitimidad at autoridad ng simbahan. Bukod dito, sa panahong ito, nagsimulang mabuo ang mas organisadong estruktura ng simbahan na may pag-unlad ng monarkiyang episopal, isang sistema kung saan ang mga obispo ay nagkaroon ng pamumuno sa mga unang lokal na simbahan. Ang katauhan ng obispo ay hindi na lamang itinuturing na isang pinunong espiritual, kundi isang tagapangalaga ng ortodoksya ng pananampalataya. May tungkuling panatilihin ang tamang mga turo at ang pagkakaisa ng pamayanang Kristiyano. Ang pagbuo ng paunang doktrinang ito ang naglatag ng daan para sa mga dakilang konsilyong ekumenikal na susunod pa. Ngunit bago pa ito, naganap ang isang pangyayari na magbabago ng lahat at walang sinuman ang makakapaghula. Sa paglipas ng mga taon, bandang simula ng ika-4 na siglo, isang bagay na pambihira ang naganap. Sa gitna ng mga labanan sa politika at militar upang makuha ang kontrol ng imperyo, si Constantino, isang ambisyosong general, ay naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan para sa kataas-taasan. Bago ang labanan sa tulay ng Milvia, siya ay nagkaroon ng isang pangitain na magbabago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Ayon sa kwento, nakita ni Constantino ang isang nagniningning na krus sa langit kasabay ng mga salitang "In hoc signo vinces." Sa tandang ito, magtatagumpay ka. Ang sandaling iyon ay naging isang mahalagang yugto sa kanyang buhay at sa kasaysayan ng Kristyanismo. Inutusan ni Constantino na ilagay ang simbolong Kristiyano sa mga bandila ng kanyang hukbo at nang siya ay manalo, inialay niya ang kanyang tagumpay sa Diyos ng mga Kristiyano. Ilang sandali lamang pagkatapos, noong 313 pagkatapos ni Kristo, ipinatupad ni Constantino ang edikto ng Milao na nagdeklara ng kalayaan sa relihiyon sa buong Imperyo Romano na nagtapos sa opisyal na pag-uusig sa mga Kristiyano. Gayunpaman, ang desisyon ni Constantino na suportahan ang Kristyanismo ay hindi lamang dulot ng isang mistikong pangitain gaya ng pinaniniwalaan ng marami. Maaaring ganun nga, ngunit may iba pang mga motibo sa likod nito. Napagtanto niya na ang pananampalatayang Kristiyano na may lumalawak na ugnayan ng mga komunidad na nagkakaisa ay maaaring maging isang estratehikong paraan upang palakasin ang kapangyarihan at magdala ng katatagan sa imperyo. Ang Imperyong Romano noong panahong iyon ay humaharap sa mga pagkakahati-hati at mga panloob na alitan, at ang legalisasyon ng Kristyanismo ay nagbigay daan upang pag-isahin ang mga probinsya sa ilalim ng isang karaniwang pananampalataya na nagpapatibay sa kontrol ng politika. Nang makita ni Constantino ang lakas panlipunan at organisasyonal na taglay ng Kristyanismo, napagpasyahan niyang isama ito sa lipunan ng Roma. Binigyan ng kalayaan ang pagsamba para sa mga Kristiyano at ibinalik ang mga ari-arian na kinumpiska mula sa kanila.
Ang Kristyanismo, na dati isang relihiyong nilalabanan at inuusig, ay nagkaroon ng kalayaan na lumago at yumabong sa buong imperyo. Ang mga simbahan ay itinayo, nagkaroon ng respeto ang klero at nagsimulang isama ang doktrinang Kristiyano sa mga pagpapahalaga ng Estado. Para sa maraming Kristiyano, ito ay tulad ng pagbangon mula sa isang mahabang gabi ng kadiliman tungo sa isang bagong bukang liwayway. Isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag na ito ay ang Konseho ng Nicea na ipinatawag ni Constantino noong 325 pagkatapos ni Kristo. Sa unang pagkakataon, nagtipon ang mga obispo mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo upang talakayin at itakda ang mahahalagang usapin ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pangunahing paksa ng konseho ay ang kontrobersyang Arianismo na nagtatanong tungkol sa likas na kalikasan ni Hesukristo. Si Arius, isang presbitero mula sa Alexandria, ay nagsabing si Kristo ay hindi kapareho ng kakanyahan ng Diyos Ama, kundi isang nilikhang banal. Ngunit sa panahon ng konseho, mainit na nagtalakayan ang mga obispo at sa huli na naig ang posisyon na ipinagtanggol ni Atanasio ng Alexandria. Si Jesus ay kapantay sa kakanyahan ng Ama, ibig sabihin ng parehong substansya. Ang pagkaunawang ito ay formal na nailahad sa kredong Niceno na nagpahayag ng ganap na pagkadiyos ni Kristo at naging mahalagang pundasyon ng teolohiyang Kristiyano. Ang Konseho ng Nicea ay hindi lamang nagtatag ng ortodoksya ng pananampalatayang Kristiyano na tumutukoy sa tamang interpretasyon ng pananampalataya, kundi nagmarka rin ng simula ng isang bagong yugto kung saan ang relihiyon at kapangyarihang pampolitika ay nagsimulang magtagpo ng mas malalim. Sabay-sabay, may isa pang mahalagang proseso na nagaganap, ang pagkonsolida ng mga kasulatan at ang pagbuo ng kanon ng Biblia. Hanggang sa panahong iyon, iba't ibang komunidad ng mga Kristiyano ang gumagamit ng iba't ibang mga sagradong aklat mula sa mga ebanghelyo at mga sulat hanggang sa mga apokalipsis. Nagkaroon ng pangangailangan para sa isang malinaw na definisyon kung aling mga teksto ang dapat ituring na inspirasyon ng Diyos at, sa makatuwid, magiging pamantayan para sa pananampalatayang Kristiyano. Sa paglipas ng mga sumunod na siglo, unti-unting nabuo ang kanon ng Bagong Tipan na nagresulta sa pagtanggap ng 27 aklat na kilala natin ngayon. Ang pagkakaroon ng kanon ng Biblia ay isang mahalagang hakbang para sa pagkakaisa ng pananampalataya na nagtatag ng isang pangkaraniwang batayan kung saan maaaring itayo ng mga Kristiyano mula sa buong imperyo ang kanilang doktrina at pagsasanay. At sa gayon, habang patuloy na tumitibay ang Kristyanismo, si Emperador Theodosius noong 380 pagkatapos ni Kristo ay nagpahayag ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano sa pamamagitan ng Edito ng Tesalonica. Ang desisyong ito ay naging isang makasaysayang tagumpay na nagbago sa Kristyanismo mula sa pagiging isang pinag-uusig na pananampalataya tungo sa pagiging nangingibabaw at opisyal na relihiyon. Gayunpaman, ang pagkristyanisasyon ng Imperyong Romano ay nagdulot din ng ilang mga komplikadong implikasyon. Sa isang banda, marami ang nagdiwang sa pagtatapos ng mga pag-uusig at sa pag-angat ng isang pananampalatayang nagtuturo ng pagkahabag at pagmamahal sa kapwa. Sa kabilang banda, ang malapit na ugnayan sa pagitan ng simbahan at ng Estado ay nagdulot ng mga tensyon at tunggalian. Ang pananampalatayang Kristiyano na dati nauugnay sa mga martir at sa pagtanggi sa kapangyarihang makalupa ay ngayon ay nasangkot sa mga intriga sa politika at sa paggamit ng kapangyarihang imperyal. Ang mga isyu tulad ng erehiya na dati tinatalakay sa kontekstong teolohiko at eklesyastiko ay naging mga usapin na rin ng Estado na nagresulta sa mga pag-uusig, hindi na sa mga Kristiyano mula sa labas, kundi sa pagitan ng mga Kristiyano mismo, batay sa kung aling doktrina ang itinuturing na ortodokso o erehiya. Pagkatapos ng ilang siglo ng pagpapalawak at pagkonsolida ng Kristyanismo,
pumasok ang simbahan sa panahong medyebal na may isang posisyon ng kapangyarihan na hindi pa nararanasan noon. Ang pananampalatayang nagsimula sa mga gilid ng Imperyong Romano ay ngayoy humuhubog sa mga kaugalian, batas at pamahalaan ng malaking bahagi ng kanlurang mundo. Ang lumalaking impluwensya ng Kristyanismo ay nagdulot sa simbahan na maging hindi lamang isang espiritual na institusyon, kundi pati na rin isang mahalagang haligi ng politika at lipunan sa Europa. Sa panahong medyebal, ang papasiya ay naging isang sentral at makapangyarihang figura. Ang obispo ng Roma o ang papa ay hindi na lamang isang espiritual na pinuno, kundi isang autoridad na kayang impluwensyahan ang mga hari at emperador na nagdedesisyon sa kapalaran ng mga buong kaharian. Ang papasya ay naging sentro ng kapangyarihang politikal at ang simbahan ay nagsilbing tagapamagitan sa mga alitan ng mga pinuno at maging sa pagpapahayag ng mga digmaan tulad ng sa mga krusada. Ang mga krusada na nagsimula noong huling bahagi ng ika-11 siglo ay mga ekspedisyong militar na ipinatawag ng simbahan upang bawiin ang mga banal na teritoryo sa banal na lupain na noon ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Muslim. Ang mga krusada ay naging simbolo ng masidhing pananampalatayang Kristiyano at isang paraan ng pagpapalawak ng Kristyanismo, ngunit nagdala rin ito ng matinding karahasan at pagkawasak. Ang mga ekspedisyong ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan at sa mga relasyon sa pagitan ng mga Kristiyano, Hudyo at Muslim na nakaapekto hindi lamang sa larangang pang-relihiyon, kundi pati na rin sa politikal at kultural na tanawin ng panahon. Kasabay nito na mulaklak ang buhay ng mga monghe bilang tugon sa hangarin ng isang buhay na mas deboto at disiplinado. Ang mga monghe ay naglaan ng kanilang sarili sa panalangin, pagkopya ng mga manuskrito at sa intelektual na pag-unlad. Ang mga monasteryo na mga lugar ng panalangin at paggawa para sa komunidad ng mga monghe at madre ay naging tunay na mga sentro ng pagpapanatili ng kaalaman. Dito rin sumibol ang eskolarismo, isang kilusang intelektual na naglalayong pag-isahin ang pananampalatayang Kristiyano at ang pilosopiyang Griego. Ang teolohiyang eskolar ay naging pundasyon para sa akademikong pag-unlad at malalim na nakaimpluwensya sa paraan ng pagpapasa at pag-unawa ng kaalaman sa panahong medyebal. Gayunpaman, ang pagkakaisa ng Kristyanismo sa kanluran ay naapektuhan ng mga kaganapan tulad ng Sisma ng Silangan noong 1054. Ang pagkakawatak-watak na ito ay formal na naghati sa pagitan ng simbahang Ortodoksong Silangan at ng simbahang Katolikong Romano, bahagi dahil sa mga alitang teolohikal at bahagi dahil sa mga usaping politikal at kultural. Ang sismang ito ay nagmarka ng pagkawasak ng pagkakaisa ng mga Kristiyano na ipinagpatuloy ng higit sa 1,000 taon, na nagbunga ng dalawang tradisyon na, bagaman may magkatulad na mga pundasyon, ay nagkaroon ng magkaibang landas ng pag-unlad. Habang lumilipas ang panahon, tumindi ang panawagan para sa pagbabago sa loob ng simbahan. Ang mga siglong pag-ipon ng kapangyarihan at kayamanan ay nagbunga ng katiwaliang hindi na matanggap ng marami. Kaya noong simula ng ika-16 na siglo, ang panawagan para sa reforma ay umabot sa sukdulan kay Martin Luther at ang kanyang 75 tesis na ipinaskil noong 1517. Ang Reformasyong Protestante ay nagmarka ng simula ng isang panahon ng matinding pagbabago sa Kristyanismo sa pag-usbong ng mga iglesyang Protestante na lumayo sa awtoridad ng Roma at nagmungkahi ng pagbabalik sa mga prinsipyo ng mga kasulatan. Ang mga kilusang reformista ay mabilis na kumalat sa buong Europa. Sina Juan Calvino at Ulrico Zwinglio ay naging mga pangunahing figura sa pagpapalaganap ng protestantismo. Bawat isa ay may sariling mga pananaw at interpretasyong teolohikal na lubos na nakaimpluwensya sa bagong anyo ng Kristyanismo. Kasabay nito,
Tumugon ang simbahang Katoliko sa pamamagitan ng kontrarepormasyon, muling pinagtibay ang kanilang mga doktrina at tinugunan ang ilan sa mga abuso na nagbunsod ng mga kritisismo. Ang Konseho ng Trent na ginanap sa pagitan ng 1500 at 45 hanggang 1500 at 63 ay nagtakda ng mga prinsipyo para sa panloob na reforma ng simbahang Katoliko at inilatag ang pundasyon para sa espiritual na muling pagsigla ng Katolisismo. Ang panahon ng reforma at kontrareforma ay hindi lamang nagdala ng mga pagbabago sa relihiyon, kundi nagdulot din ng mga alitan at pagkakabahabahagi. Ang Kristyanismo ay nahati sa iba't ibang denominasyon at ang Europa ay nalugmok sa mga digmaang panrelihiyon na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng kontinente. Sa kabila nito, ito rin ay naging panahon ng malaking pag-unlad sa kalayaan ng pag-iisip at sa paghahanap ng mas tunay na pananampalataya na humubog sa modernong Kristyanismo at patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang sa kasalukuyan. At sa paglipas ng libo-libong taon, ang Kristyanismo ay humarap sa malalalim na pagbabago at isang paglawak na lumampas sa mga hangganan ng lumang mundo. Sa pagsisimula ng kolonisasyon ng mga kontinente na naganap bago, habang at pagkatapos ng pagkakahati-hati ng mga simbahan, ang Kristyanismo ay dinala sa mga malalayong lupain na dati hindi kilala, na nagsimula ng isang proseso ng pagpapalaganap na nagmarka sa kasaysayan ng mga Amerika, Aprika at Asya. Ang mga misyonerong Europeo, madalas na kasamang naglalakbay ng mga kolonisador, ay nagsikap na akayin ang mga katutubo at mga katutubong tao sa pananampalatayang Kristiyano. Ang paglawak ng misyon ay, sa parehong pagkakataon, isang puwersa ng ebanghelisasyon at isang kasangkapan ng kolonisasyong kultural. Maraming lokal na kultura ang malalim na naapektuhan ng Kristyanismo, habang ang iba naman ay nagpumilit na labanan ang pagpataw ng isang bagong relihiyon. Sa panahon ng eksplorasyon at kolonisasyon, ang Kristyanismo ay umangkop sa iba't ibang realidad na kultural. Sa Aprika, ang Kristyanismo ay naangkop sa lokal na konteksto na nagbunga ng mga bagong anyo ng pananampalataya, madalas na may halong mga tradisyon at paniniwalang tribo. Sa Asya, hinarap ng mensaheng Kristiyano ang mga hamon mula sa mga matatag na tradisyonal na relihiyon tulad ng Hinduismo, Budismo at Confucianismo. Sa mga Amerika, ang pananampalatayang Kristiyano ay tinanggap sa iba't ibang paraan, madalas na nakahalo sa mga paniniwalang katutubo, na nagbunga ng mga natatanging gawi sa relihiyon. At sa gayon, pagkatapos ng panahon ng kolonisasyon, dumaan ang Kristyanismo sa malalaking pagbabago sa mga sumunod na siglo. Ang panahon ng pagpapaliwanag na may mga ideya ng rason at agham ay kinuwestiyon ang awtoridad ng simbahan at nagdulot ng mahahalagang pagbabago na nagdala sa pagtaas ng sekularismo. Gayunpaman, kahit sa harap ng mga hamong ito, nakatagpo ang pananampalatayang Kristiyano ng mga bagong paraan upang makaangkop at lumago. Sa ika-18 at ika-19 na siglo, ang mga kilusang pagbabangon ng pananampalataya ay muling nagpasiklab ng siglang espiritual, lalo na sa Europa at Estados Unidos. Ang panahong ito ng espiritual na pagbabagong buhay ay nagbigay daan sa paglitaw ng iba't ibang denominasyon at mga kilusang Kristiyano na naghangad ng mas personal at masiglang pamumuhay ng pananampalataya. Pagpasok sa ika-20 siglo, lumitaw ang kilusang Pentekostal na may muling pagbibigay diin sa Espiritu Santo, na nagdala ng bagong dinamismo sa pananampalatayang Kristiyano at mabilis na kumalat sa buong mundo. Sa parehong panahon, nagsimulang lumakas ang kilusang ekumenikal na nagtataguyod ng pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang denominasyon at pagpapalakas ng dialogo sa pagitan ng mga relihiyon. Sa ika-21 siglo, patuloy na hinaharap ng Kristyanismo ang mga hamon tulad ng pag-usbong ng agham, sekularisasyon, at ang paghahanap para sa katarungang panlipunan.
Gayunpaman, nananatiling may kabuluhan ang pananampalatayang Kristiyano, aktibong nakikibahagi sa pagtataguyod ng isang mas makatarungan at mahabaging mundo nang hindi nawawala sa paningin ang mga aral ni Kristo. Sa gayon, ang kasaysayan ng Kristyanismo na markado ng mga pag-uusig, mga pagbabagong buhay at paglawak ay patuloy na may malalim na impluensya sa sangkatauhan. Ipinapakita na kahit sa isang mundong patuloy na nagbabago, ang mga halaga ng Ebanghelyo ay nananatiling isang ilaw ng pag-asa. Inaasahan kong naging mahalaga sa iyo ang nilalamang ito. Sigurado akong marami kang katanungan tungkol sa nangyari pagkatapos ni Jesus at ng mga apostol. Kaya't umaasa akong ang kwentong ito na naglalahad ng mga pangunahing punto ng kumpleto ay nakatulong sa iyo. At syempre, i-click ang video na lumilitaw ngayon sa iyong screen upang magpatuloy sa pag-aaral ng isa pang nilalamang biblikal. Pagpalain ka ng Diyos.